Hi mga kabeshi, so kumusta na kayo? So ngayon nagluto po tayo ng napakasarap na Salisbury steak with mushroom gravy. So ito po siya, ayan. So ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya niluto. Ito ay napakasarap na recipe at sobrang bango niya mga kabeshi. Ituturo ko sa inyo ngayon kung paano ko siya niluto. So ano pang hinihintay nyo? Welcome sa Panlasang Lot-Lot. Charot! Charot lang! Let's go! So ngayon mga kabeshi, mag-grate tayo ng sibuyas. Pwedeng gumamit ng grater or food processor or kutsilyo. Walang pipigil sa inyo kung ano man yung gusto nyong gamitin. Basta siguraduhin natin na yung sibuyas is pinong-pino at may lumalabas na juice. So ngayon naman, maglalagay po tayo ng breadcrumbs dito sa bowl. So next, ilalagay na rin natin itong sibuyas. Ibababad natin itong breadcrumbs sa sibuyas kasama yung juice ng ating sibuyas. O, di ba maraming sibuyas? Char. Dahil nakakatulong ito sa ating steak para lumambot at lalong sumarap. Ganon. So, ibabad natin ito mga few minutes lang. Siguro mga at least 5 to 10 minutes. Ganon. So, ngayon naman mga kabeshi, maglalagay na tayo ng bawang. Ayan. Kung mahilig kayo sa bawang, damihan nyo ng bawang kasi takot yung mga aswang sa bawang. Char. Charot lang. And next, huwag natin kalimutang ilagay itong ating ground beef dahil ito yung pinaka-importante sa ating recipe mga kabeshi, okay? And then, huwag kalimutang maglagay ng ketchup. Tomato ketchup po yung kailangan natin dito, hindi banana ketchup or strawberry ketchup. Basta, tomato ketchup yung kailangan natin. And then, maglalagay na rin tayo ng Worcestershire sauce. Ang hirap nang i-pronounce mga kabeshi. Basta maglalagay na tayo ng Worcestershire sauce. Then next mga kabeshi, let's put some Dijon mustard. Next, maglagay din tayo ng beef cubes, isang piraso lang. And itong nabili naming beef cube ay sobrang tigas, kasing tigas ng mga ulo nyo. Char lang mga kabeshi. So, dinurog ko siya gamit ng kutsilyo mga kabeshi. At maglagay na rin tayo ng itlog mga kabeshi. Huwag magaganda na katulad ko. Charot lang. At alam nyo ba na pamahal ng pamahal ang itlog dito sa Amerika? Mahigit $9 na itong isang dosinang itlog dito. Diyan ba sa atin, magkano na ba ang itlog? Naku, kung pwede lang gamitin ang mga itlog ng ating mga asawa, ginawa na natin para makatipid tayo sa itlog. Charot lang. So ngayon naman mga kabeshi, panahon na para haluin natin silang lahat para matapos na itong kabaliwan natin. Haluin natin sila hanggang sila ay mag-combine lahat-lahat para yung lasa niya is pantay. Ganon yun mga kabeshi, ha? Tandaan nyo, haluin natin sila hanggang mahilo-hilo itong ating anong tawag dito? Itong ating iluluto. So ngayon naman gagawin na tayo ng patties. Pwede itong bilog, pwede rin itong pa-oval, or depende kung anong gusto nyong shape. Kung gusto nyong pa-star or pa-moon, di yun ang gawin nyo. Char. So ngayon naman, magpainit tayo ng kawali at lagyan natin ng konting mantika. At kapag mainit na po yung mantika natin, i-serve lang natin itong beef patties natin ng mabilisan. Huwag natin itong pituhin masyado ha. Mas maganda kasi yung hilaw pa sa loob. So dapat mainit talaga yung ating mantika dito at yung kawali para mas bongga, ganun. So lutuin lang natin ito ng mga at least 1 minute sa kabilang side tapos 1 minute din sa kabilang side, ganun. Kasi doon natin siya lulutuin ng bonggang-bongga sa ating gravy para mas malasa yung gravy natin. Kasi yung juices ng patties natin is magsisip doon sa ating gravy, ganun. Naintindihan nyo ba mga kabeshi? Okay, balik rin na natin mga kabeshi. Excited na ba kayo sa ating Salisbury steak with mushroom gravy? Huwag kayo masyadong excited. Darating din tayo sa exciting part. Ganun. So ayan, tapos na po yung ating beef patties. So it's time to make the gravy mga kabeshi. So let's go! So syempre, kailangan ulit natin ng kawali mga kabeshi. And then kapag mainit na po yung kawali natin, malamang maglalagay na tayo ng oil. Olive oil po yung ating nilagay. Kung wala kayong olive oil, siguro okay lang naman kahit anong klaseng oil. At kapag mainit na po yung mantika natin, maglagay na tayo ng bawang para sa mga aswang. Charot lang. And then haluin natin hanggang maging golden brown. Huwag itong sunugin kasi kapag nasunog yan, nako, hindi na yan effective sa mga aswang. Charot lang. Next, ilagay na natin ang sibuyas, ang laging nagpapaiyak sa ating mapupungay na mga mata. Char. Mapupungay ba talaga or buldagat? Charot lang. Tapos, lutuin na rin natin itong mushrooms natin. Mga at least 2 to 3 minutes, mga ganun. And then, kapag luto na po yung ating mushrooms, maglagay na po tayo ng butter. Haluin. And then next, maglagay na po tayo ng flour. And then haluin natin. Dapat mahina lang po yung ating apoy para hindi masunog yung ating mga niluluto mga kabeshuwa. Ay, bakit naman nag-iba yung boses ko bigla? And then, add the beef broth gradually. Maglagay ng konting tubig na galing sa balon. Charot lang. Haluin na may kasamang pagmamahal.
maglagay ng Worcestershire sauce. And then maglagay din tayo ng Dijon mustard. Haluin natin ulit ito. Paminta, pampalasa. Kung mahilig kayo sa paminta, dagdagan nyo lang mga kabeshiwak. Huwag kayo mahiya. Walang pipigil sa inyo. At syempre, huwag kalimutan lagyan ng asin mga kabeshiwak. Napaka-importante yan sa ating atay. Char. And then haluin po natin. So, ito na. It's time to shine. Add the steaks. Kasama yung juices sa plato. Sayang din yan. Pampalasa din yan mga kabeshi. Ano daw? Naiintindihan nyo ba yung sinabi ko mga kabeshi? Okay, so cook for 5 to 7 minutes or until gravy is thickened. Stirring occasionally around the steaks. If the gravy thickens too quickly, add more water. Gano'n. Ano daw? Gutom na yata ako mga kabeshi, wak. So, ito na po mga kabeshi yung ating nilutong Salisbury steak with mushroom gravy. So, ayan, luto na po siya. Umuusok-usok pa. Mainit-init pa yan. Naku, kapag matitikman nyo to, tsak na makakalimutan nyo naman mga sakit at hinagpis dyan sa puso nyo. Char! Ang bangos. Ano pang hinihintay nyo? Tikiman time! Yuhu! Let's go! Ayun, umuusok-usok pa yan. So, ito na mga kabeshi, titikman na natin itong napakasarap na Salisbury steak with mushroom gravy. So, let's go. Bango. So, titikman natin siya. Tikman natin. Oops. Ayan. Lagyan natin ng mushroom. Bango niya mga kabeshi, oh. Ayan, oh. Okay mga kabeshi, natikman na natin. So ang masasabi ko dito sa aking Salisbury steak with mushroom gravy is napakasarap. At kapag natikman nyo ito mga kabeshi, tiyak na makakalimutan nyo naman mga sakit at hinagpis dyan sa puso nyo. Ayan o, kain! So tikman natin itong mushroom. Grabe, napakasarap yung kanyang gravy. Kakaiba yung kanyang lasa. Matutuwa na naman yung mister ko dito sa aking niluto. Sarap! So ayan mga kabeshi, isa na namang recipe ang aking na-share sa inyo. So sana magustuhan nyo ang video ito. Kung nagustuhan nyo ang video ito, please click the like. At kung hindi pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe na kayo please. Parang awa nyo na, char. And alam nyo ba mga kabeshi, perfect itong i-partner sa mashed potato. Pero hindi tayo nagluto ng mashed potato. So pwede naman natin itong i-partner sa rice. Dahil rice is life, kaya magra-rice tayo. So kain mga kabeshi. So thanks for watching. Bye!